mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible.
kasiyahan. Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Praise the Lord! Good morning mga kapatid! Hallelujah! Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay. Muli ito po ang inyong lingkod na maghahatid at maghahayag sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, Pastor Manny A. Dalena. Nasa inyo po ay nagsasabi po na kami po ay samahan po ninyo sa loob po ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral ng mga salita ng Diyos. Okay, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa bawat bahagi ng mundong ito. Hallelujah! Tayo po ay patuloy na maglingkod at patuloy na sumamba sa ating Panginoon Diyos sa araw na ito upang sa gayon muli ay ating pong patuloy na maranasan ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang mga biyaya at pagpapala na dadaloy sa atin sa araw na ito. Hallelujah! Glory to God! Walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Purihin ng Diyos, magandang umaga po kay Sister Marilu at Brother Israel Quinto ng Canada. Gabi po pala diyan, isang mapagpalang gabi po sa inyo diyan, ha? Purihin ang Panginoon at gayon din po kay Sister Elizabeth Ramirez ng Canada. Praise the Lord, hallelujah. Isang mapagpalang gabi diyan sa inyo sa Canada, ha? Sister Elizabeth at sa iyo pong asawa. Hallelujah, at gayon din po sa iyong mga anak at sa iyong buong pamilya na rin po. Ano po? Praise God. Ganon din po, isang mapagpalang umaga po kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas at sa inyong buong sambahayan. At mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning, Pastor Manny at mga kapatid. How great is thou art. Thank God for the sunshine. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ganun din sa iyong may bahay na Sister Aida Nebres at sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, kina Loida at kina Adrian at kina EJ at Leiza. Hallelujah. Sa Diyos walang imposible. Sabi ni Architect, thank you Lord, may malakas na signal. Malakas daw ang signal nila. Purihin ang Diyos. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Lisa Villarico at sa iyong mga anak, Sister Lisa, ha? Praise God. At mula naman po sa San Pedro, Laguna, Blessed Morning Church from San Pedro, Laguna. Sabi po ni Sister Becky Atendido. Ganon din sa iyo, Sister Becky, at kay Brother Bob Atendido. At isang mapagpalang umaga rin po sa may bahay po ng ating butihing pastor na si Pastor Joseph, Sister Lay Lara de Salit ng Imos, Cavite. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ganoon din kay Pastor, ha? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig ng Diyos ay nais At gaya po ng inyong nababasa po sa ating pin comment, mga kapatid, ang sa Diyos walang imposible po ngayon ay tumatanggap na po ng mga donation para po sa biktima ng ating pong pinagdaan ng bagyong Rolly at bagyong Ulysses. Praise God sa lahat ng mga may mga mabubuting puso at magagandang kalooban, mga kapatid. Ano po, kung kayo po may mga gamit na hindi na po nagagamit po sa inyong mga tahanan, mga jacket o ano man po ang mga bagay na yan, at nais po ninyo itong donate para po sa mga biktima
ng ang bagyong ito na nagdaan ay pwede po ninyo itong dalhin sa ating pong church. Ito po, matatagpuan po ninyo ang Sa Diyos Walang Imposible Las Piñas Church dito po sa may Pamplona. Harap po ito ng SM Hypermart, Kilometer 18 Impex Compound. Pwede po ninyong dalhin dyan ang inyong mga used clothes, mga canned goods o anumang mga pagkain na nais po ninyong mga ready to eat na mga pagkain na nais po ninyong i-donate, nais po ninyong itulong sa lahat po ng mga kapatid po natin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. At ito naman po sa mga nais magpadala ng mga cash donation, you can send it to through Money Remittance, Western Union, Palawan, Cebuana, hallelujah, o kaya sa GCash o kaya sa PayMaya 0920-436-9922. Ulitin ko po, through GCash and PayMaya 0920-436-9922. Kaya nais po namin kayo'y maging kabahagi po ng layuning ito na matulungan ang ating mga kababayan na sinalanta ng sunod-sunod na bagyo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya, mga kapatid, tulong na po tayo. Ano po? Praise God! Sila ay ating tulungan dyan po sa Rizal, dyan po sa Marikina. Kung hindi man tayo makararating doon sa Cagayan Valley, no? Doon po sa Catanduanes na malalayo, ay pwede po nating ipaabot ang ating tulong dito po sa malapit-lapit sa ating pong lugar. Ano po? Diyan po sa Marikina at sa Rodriguez Rizal na talaga naman po kawawa naman po ang ating mga kababayan. Ano po? Praise God. Kaya tulong na po mga kapatid. Ano po? Kaya yung pong mga kapatid namin, mga listener natin sa ibang bansa, praise God, kung nais po ninyong makabahagi sa misyong ito ng pagtulong, pwede po ninyong ipadala ang inyong tulong, ha? Praise God, purihin ang Diyos. So tayo po ay dadako po sa ating pong pambungad na panalangin, mga kapatid. Hallelujah, purihin ang Diyos. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umagang ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat muli sa iyong dakilang pangalan. Una sa lahat, Ama, sa biyaya at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin at maging sa napakagandang araw na idinagdag ninyo sa aming buhay, na kami, O Diyos, ay muli pinatnubayan at sinamahan ninyo sa buong magdamag. Kaya naman muli nasilayan po namin ng isang panibagong umaga sa aming buhay upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo sa araw na ito sa pamamagitan po ng aming patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang kabuuan ng gawain ito. Mangusap po kayo, salig lamang po sa katotohanan ng iyong mga salita upang sa gayon, O Diyos, ay mas lalo ka pa naming makilala sa isang malalim at biblikal na kaparaanan at patuloy na lumago at umunlad ang aming mga buhay pananampalataya. Maging bukas at maging malaya ang aming mga puso na ito ay aming tatanggapin bilang pagkaing espiritual. Ngayong umaga, O Diyos, ay akin pong itinataas po sa iyo ang aming donation drive na ito para po sa mga sinalanta ng mga sunod-sunod na bagyo. Humingi po ka po, Panginoon, ng maraming tao, Panginoon Diyos, na magiging katuwang namin sa misyong ito na maipahatid ang mga tulong, hindi lamang po, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming mga panalangin na sila'y aming tutulungan, kundi higit sa lahat ay aming pong gawin, Panginoon,
ang tulong na ito sa lahat ng mga nangangailangan. Sabi mo nga, Panginoon, tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Kaya naman, Lord, hipuin po ninyo ang puso ng maraming tao, yung mga nakikinig at nanonood sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, Panginoon. Ilagay po ninyo sa kanila ang isang puso na mapagmalasakit na handang tumulong sa kanilang kapwa. Salamat po, Diyos, sapagkat alam namin, Ama, na Ikaw ang naglagay nito sa aming puso. Kaya naman inaangkin po namin, O Diyos, ang isang matagumpay na donation drive na ito, Panginoon, para po sa lahat ng mga kababayan po namin na nangangailangan ng tulong. Higit sa lahat, Panginoon, ay maghari ang iyong salita sa kanilang mga puso. Hayaan po ninyo, O Diyos, na ang mga pangyayaring ito ay maging isang bagay na makapagpapahulat ng kanilang mga mata sa isang katotohanan, Panginoon Diyos, na ang mga bagay na nagaganap ay mga palatandaan lamang po ng nalalapit mong pagbabalik sa mundong ito. Kaya naman pagpalain po ninyo ang kabuuan ng gawain ito sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Oh, hallelujah! Praise the Lord sa pagpapatuloy po ng ating gawain. Ikalawang bahagi na po tayo ng ating paksang Destroyed by Lacking. Nawasak dahil sa kawalan. Ano po? Praise God. O nasira o napahamak dahil sa kakulangan o kawalan. Kahapon po itinalakay po natin yung kawalan at kakulangan ng kaalaman, kaya po napahamak, kaya po nasira, kaya po ay nawasak. Ngayon po naman, ang ating pong magiging subtitle or hashtag is lacking of trust. Kakulangan, kawalan ng tiwala sa Diyos. Ito matatapos. Praise the Lord. Kaya pala hindi nakapakinig kahapon sila Brother Bob ay dahil nagpasuri at nagpa-check up ng kanyang mga mata. At ang sabi niya ay matagumpay. Sabi niya, praise the Lord naman yung eye check ko. Praise the Lord, good naman yung eye check ko. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. At isang mapagpalang umaga po kay Nanay Meding Soribio ng Las Piñas TS Cruz Subdivision. At ganun din po sa iyong asawa na si Tatay Marino Soribio at kay Obet Soribio at sa kanyang mga mekaniko ng Veterans Motor Shop at kina Bimbi, Hart at Bob. Praise God. At isang mapagpalang gabi po naman kay Sister Chiki Nadia. Ganun din sa iyong asawa na si Edson at kay Sister Leia at sa iyong mga anak na sina Isabel, Naj at Jed. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang inyong gabi sa araw na ito. Hallelujah. At kay Sister Rose Tasipit ng Pilar Village ng Las Piñas, isang mapagpalang umaga, Sister Rose, at sa iyong mga kasama dyan kay Brother Romy at kay Ruru. Hallelujah. Ganon din po sa Ligas, Bacoor, Cavite kay Sister Emmy Diaz at sa kanyang mga kasama dyan sa kanilang tahanan na sina Jonah, Ivy at Reg. Good morning din sa may-ari ng Bimbims Lutong Bahay na Sister Marilyn Soribio. Hallelujah. At sa iyong mga anak na Elaine, Elika at Jella. Sa kahirapan ay walang Pwede na po tayong magpasimula mga kapatid. I-share na po natin ang ating pong gawain. Mag-host na po tayo ng watch party. Hayaan po natin na magamit po ng Diyos ang ating pong programa
sa pag-abot at sa pagpapakilala ng ating Diyos na pinaglilingkuran, ano po, sa pamamagitan po ng inyong mga pagbabahagi ng programa at pag-host ng watch party sa inyong mga FB friends, sa inyong pong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, kaibigan, kamanggagawa, katrabaho, kaopisina. I-share po natin ito. At higit sa lahat mga kapatid, ano po, wag po ninyong kalilimutang makipag-engage. Ano po, sabihin po ninyo, ang nais po ninyong sabihin, ilagay po ninyo sa ating pong comment section. Yan po ay mag-comment po kayo. Mahalaga po na tayo po ay nakikipag-engage upang sa gayon ay nalalaman po ng inyong lingkod na kayo po ay nariyan pa at nakikinig at ako po hindi nagsasalita rito ng nag-iisa na walang kausap. Praise God. At ganun din po mga kapatid, ano po, yung ating tatanggapin, yung ating pong matututunan, yung ating pong maririnig sa araw na ito, wag nating kalilimutan na ito ay ating isagawa, no? Ipamuhay po natin upang sa gayon ay hindi naman po nasasayang ang inyong panahon sa pakikinig at panunood ng programang ito. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. So tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral. Hallelujah. Lacking of trust, destroyed by lacking, part 2. At may subtitle, #lacking of trust. Glory to God. Mababasa po natin sa banal na kasulatan kung saan sa aklat ni San Marcos, Kapitulo 17 hanggang Kapitulo San Marcos po. Praise God. Purihin ang Diyos. At dito ay makikita po natin kung paano ang Panginoon ay nangusap, no? Ang pag-uusap po ng binatang mayaman, mababasa po natin yan sa aklat ng Marcos, sa aklat ng Matthew, sa aklat po ni San Lucas. Ano po? Diyan ay mababasa po natin kung paano ang isang binatang mayaman. Praise God, hallelujah. Purihin ng Diyos, isang binatang mayaman ang nakipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo at siya po ay nagtatanong kung paano po siya magmamana ng kaharian ng langit. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So dito po sa aklat po ni San Marcos, basahin po natin ang kasaysayang ito ng isang binatang mayaman sa Marcos 10, no? Mark chapter 10 beginning verse 17 up to 31. Babasahin ko po sa inyo. Hallelujah. At nang siya'y umalis na, lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. Sabi po rito, at siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." At sinabi sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan." At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. One thing is lacking." Sabi dito, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa lahat ng mga dukha. Ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito. Siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari.
At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nagtataka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos pakinggan po ninyo, ang mga, hindi ho sinabi rito yung basta ho, yung mga mayayaman ha, yung mayroong mga kayamanan, hindi po, God is not against riches, He is not against rich people, praise God, kundi ganito po ang sinabi niya, mga kapatid, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Magaang pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nagtatakang lubha na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila ay nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Diyos. All things are possible with God. Sabi rito, no? Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. May pangyayari sa Diyos. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito, na ang mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid ring babae at mga ina at mga anak at mga lupa kalakip ng mga pag-uusig at sa sanlibutan darating ay nang walang hanggang buhay. Datapat maraming nangauunan, mahuhuli at nangangahuli na mauuna. Praise God! Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah! So sa kwentong ating binaybay, dito po sa binasa natin sa talatang ito ay nagtatampok ng pag-uusap ng isang binatang mayaman at ng ating Panginoong Hesus. At ayon sa itinatakbo ng kanilang pag-uusap, ang binata po ay nagtatanong kay Hesus kung paano ho siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Ibig kong sabihin, ang pagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan ay pagnanais na makapasok sa kaharian ng langit. Praise God, no? At agad naman siyang tinugon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtatanong. No po? Tinanong ng Panginoon ang binatang ito ng isang na pagtatanong sa mga kautosang may kaugnayan. Kautusan, no? Sinabi niya, nagawa mo na ba, nasunod mo na ba ang mga kautosang ito? Kautosang mayroong pong kaugnayan sa ating relasyon sa kapwa o sa tao. And amazing, mga kapatid, kahanga-hanga, no po, perpekto, ang lahat ay kanyang nasunod at nagawa. Na tila baga sa biglang tingin, ang lalaking ito ay pasadong-pasado na at karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan. Subalit, datapwat, pero pagdating sa isang bagay na may kinalaman sa Diyos, siya po ay nalungkot at nagpakita ng kakulangan. Kakulangan sa tiwala sa Diyos. Praise God! Hindi niya maipagkatiwala ang kanyang sarili sa Diyos sapagkat siya po ay umaasa sa kanyang kayamanan. Hindi niya magawang ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. At sa katotohanan, kung inyo pong pag-aaralan
pagbubulay-bulayan ang usapang ito, mga kapatid. Hallelujah! Siya po ay sinusubok lamang ng Panginoon sa mga oras na yun dahil nakikita ng Panginoon ang nilalaman ng kanyang puso. Ang puso niya po ay wala po talaga doon sa buhay na walang hanggan, kundi ang kanyang puso ay nasa kanyang mga ari-arian. Sabi nga ng iba, isang hakbang na lang ng kanyang paa, nasa langit na siya. Nakatungtong na yung kanyang isang paa. Isang paa na lang, hindi pa siya nakapasa. Dahil nga po ang kanyang tiwala ay wala sa Diyos, kundi nasa kanyang kayamanan. Praise God. Kaya sinabi ng Panginoon, matapos niyang ihayag na nagawa na niya ang lahat ng mga kautosang ito na may kinalaman sa ating kapwa-tao, praise God, ay nasabi ng Panginoon na sinabi niya na ipagbili ang kanyang mga kayamanan at ipamigay sa dukha. At sa gayon ay sumunod siya sa Panginoon. Praise God. Pero hindi niya kayang gawin ang mga bagay na ito. Dahil nga po, umaasa siya sa kanyang kayamanan. Ngayong umaga, mga kapatid, kanino kayo umaasa? Sino ang pinagtitiwalaan ninyo sa inyong buhay? Sa inyong kaligtasan? Sa inyong kalusugan? Sa inyong mga pangangailangan? Sa inyong mga proteksyon? Umaasa ba kayo sa inyong sariling lakas? Sa inyong sariling karunungan, sa inyong kayamanan, sa inyong mga trabaho, sa mga tao? Praise God! Yan ba ang ating inaasahan? Diyan ba tayo nagtitiwala? Ngayong umaga, ibabahagi ko po sa inyo ang mensaheng ito na naglalayo na tayo turuang magtiwala sa Diyos upang hindi tayo matulad sa binatang mayaman na ito na napahamak, nasira at nawasak ang buhay dahil sa kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. So ano bang sinasabi ng Bible regarding trust? Ano po ba ang ibig sabihin ng trust? Sa Bible, ang trust po ay literal na sinabi na ito ay a bold, confident, sure security or action based on that security. Trust is not exactly the same as faith. Mga kapatid, hindi po ito katulad ng pananampalataya, yung tiwala. Kasi po, yung pananampalataya, mga kapatid, ito po ay regalo ng Diyos. It is the gift of God, no? Regalo ng Diyos ang pananampalataya. Sabi ng Ephesians chapter 2, for it is by grace ye are saved through faith, no? Yan po ay kaloob, yan po ay regalo sa atin ng Diyos, yung ating pong pananampalataya. At lahat tayo, sabi ng Bible, ay binigyan ng naaayon sa sukat ng pananampalataya. At nasa sa atin na kung paano natin ito pauunlarin, paano natin ito palalaguin. Dahil po ang pananampalataya ay itinulad ng Panginoon sa isang maliit na butil ng mustasa. Yung binhi po ng mustasa. Naalala ninyo nang sinabi ng Panginoon kung kayo sa kanyang mga alagad, kung kayo magkakaroon ng kasing liit man lamang ng buto o binhi ng butil ng mustasa. Praise God! Yan po ang kanyang ibig sabihin doon na butil ng mustasa. Kasi po, yung butil ng mustasa, bagamat maliit po yun, kapag ka ito po ay naalagaan, kapag ka ito'y pinagyaman, kapag ka ito'y dinilig, ito po ay lumalaki ang kanyang dahon. Lumalapad po. So, ang ibig pong tukuyin dito ng Panginoon ay growing faith. Growing faith. No, lumalagong pananampalataya. Here, God is talking about trust, yung pong pagtitiwala.
Hallelujah! Ito ay kaloob at regalo ng Diyos. Trusting is what we do because of the faith we have been given. Yan po mga kapatid, no? Trusting is what we do because of the faith we have been given. Sa King James Version Dictionary definition, ito'y confidence, a reliance or resting of the mind on the integrity, veracity, justice, friendship, or other sound principle of another person. Hallelujah! Kaya, sabi ni Solomon sa Kawikaan 29, talatay 25, sabi rito, He that putteth his trust in the Lord shall save. He that putteth his trust in the Lord shall save. He or that which is the ground of confidence. Kaya binanggit ni David sa Salmo 71, talatay 5, sabi niya, O Lord God, Thou art my trust from my youth. Thou art my trust from my youth. Ikaw ang aking pinagtitiwalaan mula sa aking kabataan. Hallelujah! Yan po mga kapatid, ang kahulugan ng pagtitiwala. Praise God! Yan po ay trust. No? Yung ikaw ay magtitiwala sa isang bagay na pagdidesisyon ng gawin mo, mga kapatid, dahil sa pananampalatayang nasa sa iyo. Yan po mga kapatid. Ano po? So ngayong umaga, paano dapat magtiwala sa Diyos? Paano po mga kapatid? Ha? Praise God. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, ganito ang sinabi, mga kapatid. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding. In all thy ways acknowledge God, and He shall direct thy paths. Sa Tagalog, ganito ang sinabi. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kakayahan o kaunawaan. Kilalanin mo sino? Ang Diyos. Sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. The word acknowledge, kapatid, no? Yung pagkilala, ibig kong sabihin, sangguniin mo ang Diyos. Ipaalam mo sa Diyos ang lahat ng mga lakad mo, lahat ng mga pinaplano natin, mga kapatid, upang sa gayon turuan tayo ng Diyos sa mga dapat nating gawin, sa mga tamang gagawin po natin. Alam nyo, gustong-gusto ko po yung paraphrase version ng verse 6 na ito. No? Sa paraphrase version ng verse 6, ang sabi rito, in everything you do, put God first, and He will crown your effort with good success. Yan po, mga kapatid. Since trust ang ating pinag-uusapan, paano dapat magtiwala, mga kapatid, unang-una, lagay po natin ang acronym ng trust. Ano po? T-R-U-S-T. So dito po natin kukunin yung ating mensahe kung paano tayo dapat magtiwala. Letter T. Letter T. Sulat na po ninyo mga kapatid. Letter T stands for total confidence. Buong kumpiyansa. Yan po ang meaning ng trust. Total confidence. Sabi nga ni Solomon sa Kawikaan 14:26, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ano daw po mga kapatid? The fear of the Lord. Yung pagkakaroon natin ng takot sa Diyos.
Sinasabi rito ay mayroong matibay, buong pagtitiwala kapag tayo po ay nagkaroon ng kumpiyansa. Awit 118, talatay 8, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. See? Maliwanag po yan, mga kapatid. Mas maganda na tayo ay manganlong sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang kakayahan, kaysa tayo'y manganlong at maglagak ng tiwala sa tao. Amen po ba? Mga kapatid, kailangan natin ng buong kumpiyansa. Total confidence. Mga kapatid. Pag sinabing total, hindi ho kalahati, hindi ho 3/4. Buong kumpiyansa. Letter R stands for rely on His promises. Umasa. Kanino? Hindi sa tao, hindi sa iyo. Umasa sa Kanyang mga pangako. Sa mga pangako ng Diyos. Yan po, bakit po natin aasahan ng mga pangako ng Diyos? Bakit po? Kasi sinabi po ni Propeta Isaiah sa 43, talata 2 hanggang unang bahagi ng talatang 3. Ganito ang mababasa natin. Ang pangako ng Diyos sa atin, pag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sasa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ng alab sa iyo, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Sino daw po ang ating tagapagligtas? Ang presidente? Ang Amerika? Ang China? Na kung saan ay maraming umaasa ng vaccine? Praise the Lord! Ang sabi po rito, mga kapatid, dumaan man tayo sa tubig na siyang pinagdaanan ng mga marami nating kababayan ngayon. Ano po? Sobra-sobrang tubig. At kung dumaan man kayo sa apoy na siyang sasapitin sa hinaharap. Hallelujah. Kaya nga, tignan ninyo dahil sa kakulangan ng knowledge, no? Nag-iisip sila ng plano kung paano nilang maaawat itong mga baha-bahang ito. Mga kapatid, kung alam lang nila, kusang matatapos ang bahang ito. Dahil darating po ang tag-init. Alalahanin natin ang pangako ng Diyos sa Kanyang mga salita. Ang mundong ito hindi nagugunawin sa tubig, kundi sa pamamagitan na ng apoy. Kaya yung tubig, yung mga bahang iyan, mamimiss nila yan pagdating ng huling panahon. Pagdating ng nalalapit na pagwawakas ng mundong ito. Magkakaroon ng malawakang tag-init. At yan, hahanapin ng mga tao yung mamimiss na nila yung mga nangyayaring mga baha-bahang iyan. Dahil wala ng tubig na maaasahan. Sabi ng Panginoon, dumaan ka man sa tubig, dumaan ka man sa apoy. Hindi ka, sabi rito, hindi ka, sasamahan kita. Ano po, sapagkat akong banal ng Israel ang tagapagligtas sa iyo. Hallelujah. Ano pa ang pangako niya? Awit 46, talatay 1 hanggang 3. Anong sabi rito? Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago. Yan, yung mga landslide. No? Praise God. At bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa gagitnaan ng mga dagat, bagamat ang tubig niyan ay magsihugong at mabagabag, bagamat ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos na yaon. See? Hindi tayo matatakot. Bakit? God is our refuge. A very present help in times of trouble.
brothers and sisters. Hallelujah! Paano mangyayari yan sa atin, mga kapatid? Ha? Paano mangyayari sa atin yan? Kung tayo ay mapapailalim sa kanyang kapangyarihan. Okay, letter U stands for underlying to His power. Underlying to His power. Napapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Santiago 4:7 hanggang 10, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat, magsipagsalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Pag-aalinlangan, ha? Kayong mga nag-aalinlangan, kayong walang tiwala, sabi rito ng Panginoon Diyos. No? Hallelujah! Dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kayo'y mga pighati at magsihibig at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibig at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. When He say mangagpakababa kayo, mga kapatid, magpasakop tayo. Hallelujah! Stop trying. Mga kapatid, na magagawa mo ang lahat, na kakayanin mo ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng problema. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Diyos na mismo ang nagsabi, apart from me, you can do nothing. Magtiwala ka sa akin. Amen? Hallelujah! So, pag tayo ay nagpailalim na sa kanyang kapangyarihan, anong dapat natin gawin, mga kapatid? Settle, letter S, settle yourself in the Lord. Settle. Pagtibayin ang sarili sa Panginoon. Magpakatibay sa Panginoon. 1 Peter 5:10. Ano sabi dito? At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag, sa Kanya'y walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Wow! Praise God! Matapos na tayo dumaan sa iba't iba at sunod-sunod na mga kalamidad ng buhay, ang pangako ng Panginoon na pakinggan po ninyo. Sabi rito, matapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon. Alalahanin natin, sandali lang po. Hindi ho bumababad ang mga bagay na nagaganap at nangyayari sa ating buhay. Sandali lang daw yan. No po? Praise God. Sabi rito, ay siya rin ang magpapasakdal, siya rin ang magpapatibay, at siya rin ang magpapalakas sa atin. Sino po ang Panginoong Diyos? Colosas 1:23, kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Hallelujah! Praise God! Ano sabi rito? Binabaon, pinatitibay, at di nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyong inyong naririnig ngayong umagang ito, mga kapatid. Dito natin isesettle ang ating mga sarili. Magpapatibay tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga aral. Pinalalakas natin
pinatitibay natin, ibinabaon natin ng malalim sa ating mga puso ang kanyang mga salita upang mamalagi sa atin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Glory to God. And letter T. Once you submit sa kapangyarihan ng Diyos, and once you settle yourself in the Word of God, in the Lord, it is now time, letter T, time to relax. Oras na para makapagpahinga. Why? Because you are trusting the Lord with all your heart. Relax na, kapatid. Sabihin mo yung sa yung katabi ngayong umaga. Relax ka lang. Ano man yung nararamdaman mo, ano man yung iyong pinagdadaanan, it is now time for you to relax. Oras na para makapagpahinga. Yan ang paanyaya sa atin ng Panginoon sa Mateo 11:28 hanggang 29. Anong sabi niya? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat. Kayong lahat ng mga napapagal. Lahat ha? Lahat. At alam ko lahat sa atin napapagal na. 8 buwan na tayo, mag-iisang, kumbaga, matatapos na ang taong 2020 mga kapatid, mag-iisang almost 1 year na hinaharap natin ang pagkipaglabang ito sa iba't ibang klase ng kalamidad, sa iba't ibang klase ng pandemya at krisis. Kaya nga, sabi ni Lord, panahon na mga anak na kayo ay magpahinga, makapag-relax naman kayo. Sabi niya, halik kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nangabibitang lubha, nagbibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Praise God, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Mag-aral. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at nasusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Oh, glory to God. Praise the Lord. Isaiah chapter 26 verse 3. Iyong iingatan siya na lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Hallelujah. See, mga kapatid, nakita niyo yan? Ha? Sinong iniingatan niya ng lubos na kapayapaan? Yung mga nagtitiwala sa Kanya. Meron kang peace of mind na kahit na ano yung nangyayari at nagaganap sa iyong kapaligiran, meron kang kapanatagan, meron kang kapayapaan. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen? Ano naman, pastor, ang maaring maranasan, no? Nakapahamakan ng mga taong may kulang sa pagtitiwala sa Diyos. Yung nagkukulang sa pagtitiwala sa Diyos, ano-ano ang kanilang mararanasan? Unang-una, mga kapatid, 3 bagay lamang ibibigay ko bago tayo magtapos. 3 bagay. Unang-una, ang taong kulang sa pagtitiwala o yung taong may walang tiwala sa Diyos ay makararanas po siya ng pagkabahala. Maari siyang pagharian ng mga alalahanin. Nakita niyo ang mga alagad ng Panginoon sa Mateo 6, talatang 25 hanggang 34? Mababasa niyo ron, sabi ng Panginoon, bakit kayo nababagabag? Ba't kayo nag-aalala? Tungkol sa inyong mga kakanin, tungkol sa inyong mga daramitin, tungkol sa inyong mga iinumin na siyang kailangan ngayon ng ating mga kababayan, mga kapatid. Ano yung 3 pangunahing kailangan ng mga nasalanta ng bagyo? Pagkain, damit at inumin. At siyang binanggit ng Panginoon dito po sa ating pong talatang ito. Sabi niya, bakit kayo mababagabag? Bakit kayo mag-aalala?
sa inyong kakanin, sa inyong iinumin, sa inyong daramitin. Masdan ninyo ang mga ibon na yan na hindi naman naghahasik, hindi naman nagtatrabaho, hindi naman nagtatanim, pero pinakakain ng inyong Ama sa langit. Tignan ninyo yung mga halaman yan na magaganda ang mga iba't ibang klase ng mga magagandang halaman na siyang ginagawa ngayon ng maraming kababayan sa panahon ng pandemya. Sino ang nagbibihis sa kanila? Sino ang nagdadamit sa kanila? Ang Diyos. Na sabi niya, makikita nyo sa ilang sandali, biglang matutuyo, igagatong, malalanta, pero pinararamitan ng inyong Panginoon. Kayo pa kaya? Kayo pa kaya? Sabi niya, alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang mga bagay nito. Subalit sabi niya, unahin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ay idadagdag sa inyo. Yes! Sabi niya doon sa John 14, di ba? Huwag kayong mabagabag. Dahil aalis na ang Panginoon, nag-aalala sila. Nalulungkot sila. Aalis na ang Panginoon. Pero sabi niya, babalik ako. Paghahanda ko kayo ng matitirhan. O, di ba? Yan ang problema ngayon. Matitirhan ng mga kababayan po natin. Praise God. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Pagkat kung nasaan ako ay naroon din naman kayo. Dapat nandun din kayo. Kaya nga mga kapatid, yung donation drive natin, kailangan natin ito. Doon sa mga nakikinig, doon sa mga member ng Sa Diyos Wala Imposible. May mga gamit po kayo sa bahay, mga damit na pinagkalakihan ninyo, mga naluma na pong mga damit, mga hindi na ninyo ginagamit na mga kumot, bedsheet o anumang mga bagay yan. Please lang po, tulungan po natin ang ating mga kababayan, mga kapatid. Dalhin po ninyo. Handa po kaming tanggapin yan, mga kapatid, upang ito ay maipamahagi natin sa ating mga kababayan. Praise the Lord. Tignan po lamang ninyo yung comment po natin, ano po, yung pin comment po, kung paano ninyo ipadadala. Praise God. Hallelujah. So, yun po ang maaari sapitin ng isang taong mayroong kakulangan sa pagtitiwala. Araw-araw nag-aalala siya. At alam naman natin, hindi ho maganda sa kalusugan ng pag-aalala. Kasunod nun ang pagkasira ng immune system natin. Magkakasakit ka, may stress ka, madidepress ka. Amen? Ikalawa, paghaharian siya ng takot. Takot. Tulad ng mga Israelita sa Exodus chapter 14, verse 10 to 14. Mababasa niyo roon kung papaanong ang mga Israelita nang malaman nila na parating na ang mga kasundaluhan ni Haring Paraon. Sila'y humibig sa Panginoon. Nagsigawan sila, natakot sila. Sabi ng Bible, pinagharian sila ng matinding takot. At iyan ang mga maaring maranasan ng mga taong kulang sa kulang sa pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. At pinakamatindi na maaari niyang maranasan ay mawalan siya ng buhay na walang hanggan katulad ng binatang mayaman na ito. Ano ang kanyang itinanong kay Jesus? Papaano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Isang takbang na lang magmamana na siya ng buhay na walang hanggan. Subalit, hindi pa niya ito nakamit. Napariwara, napahamak at nawasak pa ang kanyang buhay dahil ang tiwala niya at ang pag-asa niya ay nasa kanyang kayamanan. Hallelujah. Saan tayo magtitiwala, kapatid? Where do you trust? Or where to trust, kapatid? Trust in yourself and you are doomed to disappointment. Trust in your friends and they will die and leave you. Trust in money and you may have it taken from you. Trust in reputation and some in slanderous tongue may blast it. But trust in God
and you are never to be compounded in time or eternity. Yan po ang sinabi ni D.L. Moody. Sabi ni D.L. Moody, saan at kanino ka magtitiwala? Magtitiwala ka sa iyong sarili at tiyak na ikaw ay mapapahamak sa pagkabigo. Magtitiwala ka sa iyong mga kaibigan, mamamatay sila at iiwang ka. Magtitiwala ka sa iyong salapi, maaring nakuha mo sa iyo, no, maaring ito'y kunin sa iyo. Magtitiwala ka sa iyong reputasyon, sa iyong kakayahan, sa iyong karunungan, sa iyong pagkatao. Ang ilang mapanirang dila ay maaring ikaw ay wasakin, kapatid. Ngunit magtiwala tayo sa Diyos at hindi kakailanman magpapanik o malilito sa panahon o sa kawalang hanggan. Ngayong umaga, kapatid, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Kanino tayo maglalagak ng tiwala sa oras na ito? Kapatid, hallelujah. Ngayong umaga, sabi nga, mga kapatid, ang pagtitiwala ay isang bagay na dapat pinaninindigang gagawin natin ang ating pinananampalatayanan. Doon sa mga hindi ho nakakaalam, ito po yung isang ilustrasyon ng pagtitiwala. Ito po, praise God, hallelujah. Meron daw pong isang nagbibisikleta sa isang karnabal. Sa karnabal po, siya po ay nagbibisikleta sa ibabaw ng isang alambre na wala pong sumasalo sa ilalim. Praise God. Siya po ay gumagawa ng mga stunt na ito sa tuwing siya po ay nagpe-perform sa mga karnabal. At habang siya po ay nagpe-perform, tinanong niya po ang lahat ng mga nanonood sa kanya. Na sinabi niya, naniniwala ba kayo, nagtitiwala ba kayo na ako ay makatatawid mula dito sa aking kinalalagyan hanggang sa kabilang dulo ng alambring ito? Nagpalakpakan po ang mga tao at nagsabing, naniniwala kami, naniniwala kami. Praise the Lord. Tinawid niya ang bisikleta. At nang siya po ay nakarating sa kabilang dulo, naghiyawan ng mga tao, humanga sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon muli ay gagawin niya ang pagtawid. Babalik uli siya sa pinanggalingan niya. Subalit sa pagkakataong ito, mga kapatid, mayroon na siyang dalang lamesa sa ibabaw ng kanyang bisikleta. Hallelujah. Sinabi niya uli sa mga tao, naniniwala ba kayo na ako ay makababalik doon sa pinanggalingan ko, makatatawid ako sa alambring ito, na dala ko ang lamesang ito. Muli nagsigawan ng napakaraming tao. At nagpalakpakan at sinabi, naniniwala kami na magagawa mo yan at makatatawid ka. So ginawa po niya, tumawid po siya kasama ang lamesa. At pagdating sa kabilang dulo, nakarating po siya ng walang anumang aberya. Kaya muli ang mga tao ay nagsigawan, nagpalakpakan, bravo, bravo, hallelujah, praise the Lord. Talaga namang hindi sila makapaniwala na nagawa ito ng taong ito. At sa huling pagkakataon, muli bumanggit ang serkerong ito na nagbibisikleta. Sinabi niya, kayo ho ba'y naniniwala? Nagtitiwala kayo sa aking kakayahan na magagawa kong bumalik muli doon sa kabilang dulo. Nadala ko ang lamesang ito, subalit sa pagkakataong ito ay mayroong taong nakatayo sa ibabaw ng lamesa. Palakpakan muli ang mga tao. Sinabi nila, yes, yes, magagawa mo yan. Magagawa mo yan. Naniniwala kami na magagawa mo ang mga bagay na yan. At pagkatapos po nilang magpalakpakan, tumahimik po sila. At muli nagsalita po ang lalaking ito. Sabi niya, kung gayon, kayo ay naniniwala sa aking kakayahan. Sino sa inyo
ang magbo-volunteer na tumayo sa ibabaw ng lamesa at itatawid ko sa kabilang dulo. Alam nyo mga kapatid, wala ni isa ang nag-volunteer, pero naniniwala sila, pakinggan po ninyo ito, naniniwala sila makakatawid na may